Bumalik ako mula sa Australia matapos ang 10 taon ng pagtatrabaho, sa pag-asang nakabuo na ako ng magandang buhay para sa aking anak na si Sofia. Nang buksan ko ang pinto ng bahay na binili ko para sa kanya sa Makati, naabutan ko ang aking anak na nakasuot ng uniforme ng katulong at hinihiya ng kanyang biyenan. Ginawa nilang alipin ang anak ko sa sarili niyang pamamahay, pero mas malala pa ang natuklasan ko pagkatapos noon at siniguro kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha ng anak ko. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at i-comment kung saan ka nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Maligayang pagbabalik sa ating channel na Kwento ng Pamilya. Ako si Elena Reyes, 58 taong gulang, at ito ang kwento kung paano ko pinrotektahan ang aking anak sa pinakabrutal na paraang kinakailangan. Hindi naging madali ang 10 taon na pagtatrabaho sa Sydney. Nakabuo ako ng karera bilang civil engineer doon. Nakibahagi ako sa mga higanting proyekto. Inipon ko ang bawat sentimo. Lahat ng iyon ay para masiguro na magkakaroon ng marangal na buhay si Sofia dito sa Pilipinas. Ang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Makati ang regalo ko sa kanya. Isang magandang bahay, may 3 kwarto at tanawang parke. Ipinangalan ko ito sa kanya bago pa man ako umalis. Sa loob ng maraming taon, nag-uusap kami via video call linggo-linggo. Ipinakilala sa akin ni Sofia si Lucas, ang kanyang asawa, sa pamamagitan ng screen ng computer. Mukha siyang edukadong lalaki, maayos manamit, pero may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kung ano sa akin na hindi lubusang nagtiwala sa kanya, pero dahil nasa malayo ako, wala akong magawa. Nakilala ko ang aking apo, si Isabela, sa pamamagitan lang ng mga litrato at video. Isang napakagandang bata na 5 taong gulang at namana ang mga mata ng kanyang ina. Biglaan ang naging desisyon kong umuwi. Natapos na ang kontrata ko at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, naramdaman kong oras na para makapiling ko ang aking pamilya. Hindi ko sinabihan ng kahit sino. Gusto ko silang surpresahin. Lilitaw na lang ako sa pinto na may dalang mga pasalubong at mahigpit na yakap. Kumuha ako ng pinakamaagang flight na nakuha ko. Halos 24 oras akong nagbiyahe, ang puso ko ay kumakabog sa halo-halong kaba at saya. Ang Maynila ay eksaktong tulad ng naaalala ko nang huminto ang Grab sa tapat ng bahay. Ang ingay ng syudad, ang amoy ng ulan sa aspalto. Sumakay ako sa elevator ng condo building, dala ang aking mga maleta, nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang spare key na lagi kong itinatago. Hapon na noon ng Huwebes. Malamang ay nasa opisina si Sofia, sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok ako ng nakangiti, handang hintayin ang pagdating ng anak ko para makita ang gulat sa mukha niya. Pero ang narinig ko ay nagpatigil sa akin sa pasilyo at nagbigay ng kilabot sa aking buong katawan. Napaka-inutil mo talaga, Sofia. Wala ka nang ginawang tama. Ang boses ay galing sa isang matandang babae, malamig at matalim na parang basag na salamin. Tignan mo kung paano mo iniwan ang saladang to. Mas karapat-dapat ang anak ko sa mas mahusay kaysa sayo. Binitawan ko ang mga maleta ko doon mismo at naglakad patungo sa sala. Ang nakita ko ay tila umagaw ng hangin sa aking baga. Nakaluhod si Sofia sa sahig, nililinis ang tiles gamit ang kanyang mga kamay, nakasuot ng asul at puting uniforme ng katulong. Ang buhok niyang dating alaga ngayon ay nakapusod ng magulo. May mga pasa siya sa braso, kitang-kita kahit sa malayo. Isang babaeng nasa edad 65, si Doña Carmen, ang nakaupo sa sofa ko, ang sofa na ako mismo ang pumili bago ako umalis. Hawak ang isang tasa ng kape at nakatingin sa anak ko nang may pandidiri. Si Lucas ay nakasandal sa pader, nagse-cellphone at walang pakialam sa nangyayari. Ma, 3 beses ko na po itong nilinis ngayong araw, nanginginig at basag ang boses ni Sofia. Parang awa niyo na, kailangan ko nang sunduin si Isabela sa school sa loob ng kalahating oras. Alis ka kapag sinabi ko, sagot ng biyenan. Maghintay si Isabela kung kinakailangan. Ngayon, tapusin mo yung paglilinis at maghanda ka ng hapunan. Gusto ko yung kare-kare na niluluto mo at huwag mo akong bibigyan ng mga dahilan. Doon ako natapakan sa isang bagay na lumikha ng ingay.
Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Ang mukha ni Sofia ay namutla, tapos namula, at biglang napuno ng luha. Binaba ni Lucas ang cellphone. Ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng kalkuladong reaksyon. Ang babae, na siguradong ang biyenan, ay tiningnan ako ng may inis, na para bang ako pa ang nanghimasok. Nay, ang boses ni Sofia ay parang sinasakal na bulong. Hindi ako makapagsalita. Tinignan ko ang anak ko, ang nakakatawang uniforme na suot niya, ang mga pasa, ang takot sa kanyang mga mata. 10 taon. 10 taon akong nagtrabaho sa ilalim ng matinding init sa Australia, nagbubuhat ng bigat sa construction site, namamahala ng malalaking proyekto. Lahat para masiguro na magkakaroon siya ng komportabling buhay, seguridad at dignidad. At heto, nadatnan ko ang anak ko na tinatrato bilang alipin sa sarili niyang bahay. Tita Elena! Lumapit si Lucas na may pekeng ngiti at nakabuka ang mga braso. Napakagandang sorpresa. Hindi sinabi ni Sofia na darating po pala kayo. Anong saya na nandito kayo. Umatras ako nang subukan niya akong yakapin. Ang mga mata ko ay hindi naalis kay Sofia. Mabilis siyang tumayo, itinago ang basahan sa likod niya at inayos ang uniforme ng nanginginig. Anong nangyayari dito? Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa inaasahan ko, pero matigas. Sofia, bakit ganyan ang suot mo? Bakit ka naglilinis ng sahig nang nakaluhod? Ah, yan ba? Sa pilitang tumawa si Lucas. Gusto lang kasing tumulong ni Sofia sa gawaing bahay. Alam niyo naman, di ba? Nandito si Mama nagbabakasyon at nagpumilit si Sofia na tumulong sa mga gawain. Kasinungalingan. Bawat salita ay kasinungalingan at alam ko iyon. Tiningnan ko ang biyenan na nakatingin sa akin ng may hamon. Tapos tinignan ko ulit ang anak ko. Nakayuko si Sofia, nakabagsak ang balikat at ang tapang na kilala ko sa kanya ay tila naglaho na. Sofia, tumingin ka sa akin. Ginamit ko ang tono ko noong bata pa siya kapag kailangan niya ng lakas ng loob. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo sa akin kung anong nangyayari dito. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Ibubuka na sana niya ang bibig para magsalita, pero mabilis siyang inunahan ni Lucas. Pagod si Mama sa biyahe, Sofia. Bakit hindi ka muna pumunta sa supermarket para bumili ng espesyal para sa hapunan? Ako na ang susundo kay Isabela. Humarap siya sa akin na may ngiting nagpakilabot sa akin. Tita Elena, tulungan ko na kayo sa mga maleta. Siguradong pagod na pagod kayo. Ang anak ko ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ang boses ko ay matalim. Sofia, kausapin mo ako ngayon. Tumayo ang biyenan mula sa sofa at ibinagsak ang tasa sa lamesa ng sadya. Makinig ka, Elena. Ito ay bahay na ng anak ko ngayon. Si Sofia ay asawa niya at may mga obligasyon bilang isang may bahay. Kung may problema ka sa kung paano nila pinapatakbo ang buhay nila, iminumungkahi kong maghanap ka ng hotel. May sumabog sa loob ko. Lahat ng tao ng pagtitimpi, paglunok ng pride, pagtitiis ng diskriminasyon sa construction site dahil babae ako sa mundo ng mga lalaki. Lahat yon ay lumabas. Bahay ng anak mo? Mababa ngunit mapanganib ang boses ko. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa anak ko. Binili ko ang bawat hollow block ng lugar na ito gamit ang pawis ko at ikaw, bruha ka, ay nasa loob ng pamamahay ko, tinatrato ang anak ko na parang alipin. Ang katahimikan sumunod ay nakakabingi. Namutla si Lucas. Si Doña Carmen ay parang isdang naubusan ng hangin. At si Sofia? Nakatingin siya sa akin na may halong pag-asa at matinding takot. Nay, parang awa niyo na, simula niya, pero itinaas ko ang kamay ko. Kayong dalawa, tinuro ko si Lucas at ang ina niya. Lumayas kayo sa bahay ko ngayon din. Mabilis na nakabawi si Lucas. Bumalik ang pekeng ngiti sa mukha niya, pero ngayon ay may halong lupit na hindi na niya tinatago. Sa tingin ko ay nalilito po kayo, Tita Elena. Ang bahay na ito ay nailipat na sa pangalan ko. 3 taon na ang nakakaraan. Pinirmahan ni Sofia ang lahat ng dokumento. Technically, kayo po ang trespassing sa property ko. Parang sinuntok ako sa sikmura. Ano? Ipakita mo sa kanya, Sofia, utos niya, hindi pakiusap. Kunin mo ang mga dokumentong pinirmahan mo. Tumakbo si Sofia palabas ng sala.
Narinig ko ang paghalughog niya sa mga drawer sa opisina. Umupo ulit si Doña Carmen, may ngiting tagumpay sa mukha na nagbigay sa akin ng kagustuhang sabunutan siya. Krus-braso si Lucas, tuwang-tuwa sa reaksyon ko. Nang bumalik si Sofia, may dala siyang folder. Nanginginig ang kamay niya kaya halos mahulog ang mga papel. Kinuha ko ang folder at nagbasa. Deed of Absolute Sale, Special Power of Attorney na may walang limitasyong kapangyarihan, deklarasyon ng financial dependency. Lahat ay may pirma ni Sofia, lahat ay notaryado at rehistrado. Paano? Tumingin ako sa anak ko na hindi makatingin sa akin. Sofia, paano mo hinayaang mangyari ito? May sakit siya noon, Elena, sabi ng biyenan na may lason sa boses. Severe postpartum depression matapos ipanganak si Isabela. Ilang linggong hindi makabangon, hindi maalagaan ang sariling anak. Ang Lucas ko ang sumalo sa lahat, bayarin, bata, bahay. Sabog na sabog si Sofia sa mga gamot kaya hindi na niya alam pati pangalan niya. Gumuho ang mundo ko. Totoo ba ito, Sofia? Tumulo ang luha niya. Pagkapanganak ko kay Isabela, pumasok ako sa madilim na lugar, Nay. Hindi ako makatulog, hindi makakain, may mga naiisip akong masama. Niresetahan ako ng doktor ng matatapang na antidepressants at pampakalma. Maghapon lang ako sa kama, wala sa sarili. At tumulong ang pamilya ni Lucas. Dugtong ko, naiintindihan na ang nangyari. Sabi nila pansamantala lang, humahagulgol na si Sofia. Sabi nila aayusin nila ang lahat hanggang sa gumaling ako. Nagtiwala ako sa kanila, Nay. Pinirmahan ko lahat ng inilapag nila sa harap ko kasi desperada ako at akala ko ginagawa ko ang tama para kay Isabela. At noong gumaling ka na? Katahimikan. Tumingin si Sofia sa asawa niya nang may tunay na takot. Noong gumaling na siya, si Lucas ang sumagot para sa kanya. Naintindihan niya na may obligasyon siya, may utang na loob na dapat bayaran sa tulong na natanggap niya. Gumastos ng malaki ang pamilya ko sa pag-aalaga sa kanya at kay Isabela. Makatarungan lang na bumawi siya. Bumawi sa pamamagitan ng pagiging katulong mo, bumawi sa pamamagitan ng pagiging dedikadong asawa, pagtatama niya na may malupit na ngiti. Hindi namin kasalanan kung OA ang interpretasyon ni Sofia sa mga gawaing bahay. Tumingin ako sa paligid ng sala. Malinis ang lahat, makintab. Pero ngayon ko lang napansin ang mga detalye. Ang sofa na inuupuan ng biyenan ay may mga bagong mamahaling unan. Ang TV ay napakalaki na wala naman doon noong binili ko ang bahay. May mga painting na halatang mamahalin. Ginawa nilang palasyo ang bahay ko gamit ang pera at paghihirap ng anak ko. Nasaan si Isabela? Bigla kong tanong. Sa school, mabilis na sagot ni Sofia. Lalabas siya sa loob ng 20 minuto. Kung gayon may 20 minuto ka para mag-impake, aalis kayo ni Isabela dito kasama ko. Humakbang si Lucas palapit sa akin. Mas matangkad siya, mas bata, mas malakas. Pero 10 taon akong nakipagsabayan sa mga lalaki sa construction site. Hindi ako natinag kahit 1 pulgada. Wala kang dadalhin kahit sino mula dito, bulong niya. Asawa ko si Sofia, anak ko si Isabela. At kapag gumawa ka ng gulo, papatunayan ko sa kahit sinong huwes sa bansang ito na si Sofia ay baliw, nagkaroon ng psychotic break at kailangan ng constant supervision. Kukunin ko ang custody ni Isabela ng ganoon kabilis, hindi mo namamalayan. Tinatakot mo ba ang anak ko? Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Ang nangiti niya ay purong lason. Ngayon, Tita Elena, may 2 kang pagpipilian. Tatanggapin mo na ito ang buhay na pinili ni Sofia at bibisita ka kapag pwede sa amin. O mag-iimpake ka at babalik sa Australia at hinding-hindi mo na makikita ang anak o apo mo. Tumayo si Doña Carmen at tumabi sa anak niya. Pareho silang nakatingin sa akin ng may hamon. Si Sofia ay nakayuko sa pagitan namin, parang gustong maglaho. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lalim ng ginawa nila sa anak ko. Hindi lang bahay ang kinuha nila. Winasak nila ang pagkatao niya, ginawang takot na babae ang isang matapang na abogada. Sige, kalmado kong sabi, magho-hotel na lang ako. Nakahinga ng maluwag si Lucas. Matalinong desisyon. Pero hindi ako babalik sa Australia. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata.
Mananatili ako sa Maynila at aalamin ko kung ano ang eksaktong ginawa ninyo sa anak ko. Good luck dyan, tawa ng biyenan. Nasa amin ang pinakamagagaling na abogado sa Makati at hindi tulad mo, may totoong pera kami. Tignan natin. Kinuha ko ang mga maleta ko. Bago umalis, niyakap ko ng mahigpit si Sofia. Naninigas siya sa bisig ko, pero binulungan ko siya. Ilalabas kita dito, anak, pangako. Nang sumara ang pinto sa likod ko, sumandal ako sa pader ng hallway at hinayaang tumulo ang luha ko. 10 taon. 10 taon akong nawala at naging alipin ng anak ko. Pero may isang malaking pagkakamali silang nagawa. Minaliit nila si Elena Reyes. Kinuha ko ang cellphone ko at nagsimulang tumawag. Una sa hotel, sunod sa abogado. Nakauwi na ako at hindi ako aalis nang wala ang anak ko. Ang Seda Hotel sa BGC ang naging base of operations ko. 43 taon ng trabaho ang nagturo sa akin ng isang bagay. Dokumentasyon ang lahat. Magdamag akong gising, binuo ko ang timeline ng huling 3 taon gamit ang mga emails, bank statements at records na naitago ko. Ipinanganak si Sofia noong 28 anyos ako. Mag-isa ko siyang pinalaki matapos kaming iwan ng ama niya. 2 trabaho ang pinasukan ko para mapag-aral siya. Nakita kong graduate ang anak ko sa law school, may honors, at nakakuha ng trabaho sa isang sikat na law firm. Nang dumating ang oportunidad sa Australia, si Sofia pa ang nagtulak sa akin. Nay, buong buhay mo inalagaan mo ako, sabi niya. Oras na para gawin mo naman to para sa sarili mo. Magiging okay lang ako. At naniwala ako. Binili ko ang kondo sa Makati bago umalis, ipinangalan sa kanya, nagpapadala ako ng pera regular. Akala ko sinisiguro ko ang kinabukasan niya. Hindi ko inakalang gumagawa pala ako ng perpektong patibong. Kinabukasan, nakilala ko si Atizer Mariana Cruz. Ang opisina niya ay nasa BGC, puro salamin at bakal, tanaw ang buong syudad. Nasa 45 anyos si Mariana, maikli ang buhok, impeccable ang suot na suit at kilala bilang matapang sa family court. Mrs. Reyes, sabi niya matapos kong ikwento ang lahat. Ang ginawa ng pamilya ng manugang mo ay krimen. Exploitation of a vulnerable person, estafa, posibleng serious illegal detention pa. At ang mga dokumentong pinirmahan ni Sofia? Kung totoo ngang nasa ilalim siya ng matinding gamutan para sa postpartum depression, walang bisa yan. Binuksan ni Mariana ang laptop niya. Kailangan natin ang medical records niya noong panahong yon. Gamit yon, mapapawalang bisa natin ang lahat ng transfer. Paano natin makukuha ang records? Kailangang i-authorize ni Sofia. Siya ang dapat pumirma para ma-release ang medical abstract. Takot na takot siya. Nakita niyo sana ang takot sa mata niya. Nung tinakot siya ng asawa niya na kukunin si Isabela. Dumukwang si Mariana sa mesa. Kung gayon, kailangan nating bigyan siya ng mas matinding sandata kaysa sa takot, pag-asa. Kailangan mong kumbinsihin ang anak mo na kaya mo siyang protektahan na may paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Sa sumunod na 3 araw, nagmanman ako. Nalaman ko ang routine ni Sofia. Hinahatid niya si Isabela sa school ng 7 a.m., bumabalik sa bahay para maglinis, magluto, pagsilbihan ang biyenan buong araw. Sinusundo si Isabela ng 5:00 p.m. Dumadating si Lucas ng 8:00 p.m. at siniservan siya ni Sofia ng hapunan, routine ng isang katulong, hindi ng asawa. Noong Huwebes, inabangan ko si Sofia sa labas ng school ni Isabela. Napakaganda ng apo ko, kulot ang buhok, nakakahawa ang ngiti. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Lola Elena, sabi ni Mama umuwi na daw po kayo galing Australia. Niyakap ko ang apo ko sa unang pagkakataon. Amoy strawberry shampoo siya at kawalang malay. Sa ibabaw ng ulo niya, tinignan ko si Sofia. Tensyonado ang anak ko, palingalinga, parang may nagmamasid. Nay, bawal ka dito, bulong niya. Kapag nalaman ni Lucas, kailangan kitang makausap, 15 minutes lang. Tinuro ko ang isang fast food chain sa kabilang kalsada. Parang awa niyo na, Sofia. Nag-alangan siya, pero hinihila na ni Isabela ang kamay ko. Kain tayo ng ice cream, Lola, please. Umupo kami sa dulo. Inatake ni Isabela ang chocolate sundae habang nag-uusap kami ni Sofia ng pabulong. May abogado ako. Sabi niya mapapawalang bisa natin ang mga dokumento. Hindi, Nay. Hindi mo naiintindihan. May mga koneksyon si Lucas. Ang tatay niya ay retiradong judge.
Dudurugin nila tayo. Dinurog ka na nila, anak. Hinawakan ko ang kamay niya. Tignan mo ang sarili mo. Hindi buhay yan, pang-aalipin yan. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Pero si Isabela, deserve ni Isabela na makita ang nanay niya na tinatrato ng may dignidad. Sa tingin mo, hindi niya napapansin? Na hindi niya nakikita kung paano kanila tratuhin? Tumingin si Sofia sa anak niya na masayang kumakain ng ice cream. Natatakot ako, Nay. Sobra. Alam ko, pero hindi kita iiwan mag-isa ngayon. Nandito na ako at lalaban ako gamit ang lahat ng lakas ko. Iniabot ko ang papel sa kamay niya. Authorization yan para makuha ang medical records mo. Kailangan kong pirmahan mo. Malalaman nila. Hayaan mong malaman nila. Oras na para tumigil sa pagkatakot at magsimulang lumaban. Matagal na tiningnan ni Sofia ang papel. Tumingin siya sa akin, sa anak niya, at balik sa akin. Sa huli, kinuha niya ang ballpen at pumirma. Gamit ang authorization, nakuha ni Mariana ang records sa loob ng 2 araw. Ang laman nito ay mas malala pa sa inaakala ko. 2 beses na confined si Sofia noong postpartum period. Nakalagay sa notes ang severe confusion, suicidal ideation, at kawalan ng kakayahang magdesisyon. Ang petsa ng pirma sa paglilipat ng bahay ay tumutugma mismo sa panahon ng matinding krisis niya. 4 na klaseng psychiatric drugs ang iniinom ni Sofia noong pinirmahan niya ang bahay kay Lucas. Sa isa sa mga notes, sinulat ng doktor, pasyente ay sobrang disoriented na hindi niya makilala ang sariling anak sa ilang pagkakataon. Ginto ito, sabi ni Mariana habang binabasa ang dokumento. Walang judge sa Pilipinas ang magsasabing valid ang mga pirma na to. Walang mental capacity si Sofia noon. Paano ang mga banta tungkol kay Isabela? Hingi tayo ng Temporary Protection Order TPO at custody habang dinidinig ang kaso. Gamit ang medical history na to, maari nating i-argue na biktima si Sofia ng pang-aabuso at exploitation. At si Lucas, ilalantad natin kung anong klaseng tao siya. Ngumiti si Mariana, isang ngiting palaban. Maghanda ka, Elena. Magiging magulo ito bago umayos. Isinampa ang kaso Lunes ng umaga. 11:00, tumatawag na si Lucas sa cellphone ko. Hindi ko sinagot. 3:00 ng hapon, nakatanggap ako ng text kay Sofia. Nay, anong ginawa mo? Galit na galit si Lucas. Sinasabi ng mama niya na ipapasok nila ulit ako sa mental hospital. Ito mismo ang inaasahan ni Mariana. Susubukan nilang manakot, babala niya sa akin. Magwawala sila para sumuko si Sofia. Kailangan mong patatagin ang loob niya. Pumunta ako sa kondo ng gabing iyon. Binuksan ni Lucas ang pinto, pula ang mukha sa galit. Ang lakas din ng loob mong magpakita dito pagkatapos ng ginawa mo? Gusto kong makita ang anak ko. Ayaw kang makita ng anak mo. Tignan mo ang gulo na dinala mo sa buhay niya. Hinarangan niya ang pinto. Dahil sa pangingialam mo, nagkakaroon ulit ng breakdown si Sofia. Kailangan naming taasan ang gamot niya. Nanlamig ang dugo ko. Hindi mo papainumin ng gamot ang anak ko. Gagawin ko kung ano ang kailangan para protektahan ang asawa ko. Ngayon lumayas ka bago ako tumawag ng pulis. Bumagsak ang pinto sa mukha ko. Nakatayo lang ako doon, naririnig ang mga sigaw mula sa loob. Iyak ni Sofia. Ang boses ng biyenan na malupit. Kinabukasan, nakakuha si Mariana ng court order, visitas supervisionadas o supervised visits. Kailangan payagan ni Lucas na makita ko si Sofia at Isabela 3 beses sa isang linggo na may kasamang social worker mula sa DSWD. Nang bumalik ako sa kondo dala ang order, sinalubong ako ng biyenan na may puot sa mata. Pagsisisihan mo ito. Marami na akong pinagsisihan, pero ang ipaglaban ng anak ko ay hindi kasama doon. Tensyonado ang mga bisita. Halatang pinipressure si Sofia. Malalim ang eye bags niya, nanginginig kapag nagsasalita, laging nakatingin sa pinto. Ang social worker, si Miss Denise, ay sinusulat ang lahat. Sofia, tanong niya, ligtas ba ang pakiramdam mo dito? Tumingin si Sofia sa biyena na nasa sofa at kunwari nagbabasa ng magazine. Opo. Tumingin ka sa akin, huwag sa kanya. Utos ni Denise ng mahinahon. Ligtas ka ba? Isang segundong pag-aalinlangan. Opo. Pero hindi tanga si Denise.
Pagkatapos ng bisita, kinausap niya ako sa labas. Takot na takot ang anak mo. Coerced siya. Ilalagay ko yan sa report ko. Gaano katagal bago natin siya mailabas? Ang hearing ay sa makalawa. Kung makikita ng judge ang nakikita ko, ibibigay niya ang custody kay Sofia at sayo at paaalisin sila sa bahay. Ang 2 linggo ay parang walang katapusan. Sa ika-6 na bisita, nagbago ang lahat. Pagdating ko, nakabukas ng kaunti ang pinto. Pumasok ako ng dahan-dahan, walang sumasagot. Nakita ko ang anak ko sa banyo, nakahandusay sa tiles, may walang laman na bote ng gamot sa tabi. Malamig ang mga kamay niya. Ang sumunod ay parang panaginip. Ambulansya, ospital, mga doktor na tumatakbo, gastric lavage. Hawak ko ang kamay ni Sofia habang nagsusuka siya, umiiyak at nagsasabing, "Sorry, Nay, sorry." Si Isabela ay naiwan sa kapitbahay. Dumating si Lucas sa ospital makalipas ang 2 oras, may ekspresyon ng nag-aalalang asawa na sarap suntukin. Kasama ang biyenan na naghahanda na ng kwento. Baliw si Sofia, nagtangkang magpakamatay, hindi kayang alagaan ng anak. Pero ang doktor na tumingin kay Sofia, si Dr. Rafael Santos, ay bata at matalas. Binasa niya ang history, tiningnan ang mga pasa, luma at bago. Napansin niya kung paano nanginginig si Sofia kapag lumalapit si Lucas. "Mrs. Reyes," tawag niya sa akin sa isang sulok. "Hindi nagtangkang magpakamatay ang anak niyo. Malaki ang dose na ininom niya, pero hindi nakakamatay. Ito ay cry for help." Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, biktima ng sistemang pang-aabuso ang anak niyo at idodokumento ko ang lahat ng ito sa medical report niya. Ang report na yon ang naging susi. Ginamit ito ni Mariana para humiling ng emergency hearing. 3 araw ang lumipas, nasa korte na kami. Ang judge ay si Judge Enrique Reyes, seryoso ang mukha. Binasa niya ang bawat dokumento, bawat medical abstract, bawat sulat ni Denise mula sa DSWD. Pagkatapos, tumingin siya kay Lucas ng may pandidiri. "Ginoong Lucas Hamilton, gagamitin ko ang apelidong Hamilton para sa epekto. Sinamantala mo ang kahinaan ng asawa mo para angkinin ang mga ari-arian na hindi sayo. Kinulong mo siya at inalipin. At nang humingi siya ng saklolo, tinangka mo siyang ipasok ulit sa mental hospital para patahimikin." "Your Honor, hindi po totoo yan. Mahal ko ang asawa ko. Pinatahimik mo siya ng 3 taon, ngayon ako naman ang magsasalita." Binagsak ng judge ang gavel. "Iginagawad ko ang temporary protection order pabor kay Sofia Reyes at sa kanyang anak. Ibinabalik ang custody ng bata sa ina. Ang lahat ng transfer ng ari-arian ay suspended habang iniimbestigahan. Mr. Lucas at Mrs. Carmen, bawal kayong lumapit kay Sofia at Isabela sa layong 500 meters. Namutla si Lucas. Nagsimulang magsisigaw si Doña Carmen sa korte at kinailangang ilabas ng mga security. At meron pa, dagdag ng judge, ifo-forward ko ang kasong ito sa prosecutor's office para sa kasong Violence Against Women and Children, RA 9262, estafa at serious illegal detention. Haharap kayo sa kasong kriminal." Nang hapong iyon, lumabas si Sofia at Isabela kasama ko. Iniwan namin si Lucas at ang bruhan niyang ina na papaligiran ng mga abogado. Sa taxi, hawak ni Sofia ang kamay ko ng mahigpit, umiiyak ng tahimik. Ang mga unang araw ang pinakamahirap. Umupa ako ng apartment sa Ortigas, maaliwalas at puno ng liwanag. Doon unti-unting bumalik ang kulay sa buhay ni Sofia. Si Isabela naman ay mabilis naka-adjust. "Lola, may sakit ba si Mama?" tanong niya isang gabi. "Napagdaanan ng mama mo ang mahirap na panahon, apo. Pero gagaling siya. Nandito na si Lola." Si Papa? Bakit hindi siya dumadalaw?" "May inaasikaso ang Papa mo. Tayo munang 3 ngayon." Nagsimula ng therapy si Sofia kay Dr. Beatriz, isang psychologist. Dahan-dahan, nagkwento si Sofia. "Sa simula, tumulong sila," sabi niya. "Pero noong gumagaling na ako, parang ayaw nila akong gumaling. Dinroga nila ako ng sadya. Pinirmahan ko ang lahat dahil sabog ako sa gamot. Sinabi ni Lucas na kapag nagsalita ako, ipapasok niya ako sa mental hospital at hindi ko na makikita si Isabela. Umiyak ako habang yakap siya. Ang kasong kriminal ay umusad.
Napatunayan na ginamit ni Lucas ang bahay para umutang at bumili ng luho. Naubos na halos ang pera. Habang hinihintay ang final judgment, nagsimulang magtrabaho si Sofia bilang paralegal. Nakapasok si Isabela sa magandang school. Pero hindi tumigil si Lucas sa panghaharas gamit ang fake accounts. At isang gabi, tumawag si Doña Carmen. "Sinira mo ang anak ko! Bruha ka!" Na-record ko ang tawag. Ginamit ito ni Mariana para ipakulong si Carmen ng ilang araw dahil sa paglabag sa protection order. Desperado na sila. Isang araw, sinundan ako ng itim na kotse. Tumawag ako sa pulis. Nalaman na rehistrado ito sa kumpanya ng tatay ni Lucas. Dahil dito, mas humigpit ang seguridad namin. Naglagay kami ng CCTV. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte. Nandoon ang media. Isang kwento ng pang-aabuso at pagbangon. Si Lucas, naka-Amerikana, nagpapanggap na biktima. Si Carmen, matapobre pa rin. Tumestigo ang mga doktor, ang social worker, at ang mga kapitbahay na nakakita kay Sofia na naglilinis ng hallway ng kondo. Nang tumestigo si Sofia, nanginginig siya pero matapang. Kinuha nila ang lahat sa akin. Dignidad, bahay, anak. Ginawa akong katulong para bayaran ang utang na loob na wala naman dapat. Nang tanungin si Lucas, nabuking ang kanyang mga kasinungalingan. Kailangan ng magdedesisyon kasi baliw siya, sabi niya, na pag-amin na kinuha niya ang karapatan ni Sofia nang walang pahintulot. Ang hatol, guilty. Si Lucas ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong. Si Carmen, 8 taon. Inutos din ng korte na ibalik ang lahat ng ari-arian at magbayad ng danyos perwisyos na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Nagkagulo sa korte. Sumisigaw si Carmen habang pinupusasan. Niyakap ko si Sofia. Tapos na. Sa labas, nagsalita si Sofia sa media. "Sa mga kababaihan dyan, hindi kayo nag-iisa. May hustisya." Sa mga sumunod na buwan, naibalik ang bahay sa Makati. Inayos namin ito. Pinalitan ang lahat ng gamot. Bumalik si Sofia sa pagiging abogado, ngayon ay tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Nakilala niya si Ricardo, isang mabait na abogado. Dahan-dahan, natutong magtiwala ulit si Sofia. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa Tagaytay. Naging mabuting ama-amahan si Ricardo kay Isabela. 3 taon ang lumipas, sumulat si Lucas mula sa kulungan, humihingi ng tawad. Pinunit lang ni Sofia ang sulat. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Ang kailangan ko lang ay wala na siya sa buhay ko. Namatay si Carmen sa kulungan dahil sa sakit. Hindi kami pumunta sa libing. Ngayon, 5 taon mula nang umuwi ako, masaya na si Sofia. May asawang rumirespeto sa kanya, anak na nagmamahal, at karerang makabuluhan. Si Isabela ay lumalaking matapang at matalino. At ako, tinupad ko ang pangako ko. Pinrotektahan ko ang anak ko. Minsan, ang pagbabalik sa bahay ay hindi tungkol sa lugar, kundi sa pagbabalik sa mga taong mahal mo noong panahong kailangan kanila. Ang 10 taon ko sa Australia ay nagbigay ng pera, pero ang pag-uwi sa Pilipinas para ipaglaban ang anak ko ang nagbigay sa akin ng tunay na buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe at i-comment ang iyong reaksyon. Huwag kalimutang maging member para sa exclusive videos.